Kaugnay pa rin po ng nangyaring aksidente sa Quezon City kung saan nasagasaan ang 2 tauhan ng MMDA. Makakausap natin ngayon si Charlie Nosares ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po, Ginoong Nosares. Yes, magandang umaga rin sa iyo, kasamang Rafi. Opo. Identified na po ba yung 2 MMDA personnel na biktima ng aksidente kanina? Ay, opo, si Renato Baquian, taga MPCG po yan, Metro Parkway Clearing Group. At si Christina Carion, ganun din po yung kanyang department. Nasa MPCG po, nakadistino yan. At yung naka-aksidente po sa kanila, identified na rin po ba? Sa ngayon po, hindi pa po natin nakuha yung pangalan nung... pero hawak na po ito ng, ng Traffic Bureau dyan sa Sector 4 ng Quezon City. Sa Station 10 po. Sa ngayon po, kumusta po yung kanilang lagay? Ang latest po kanina nakuha namin posible daw i-cast yung bali doon sa lalaking street sweeper. Kumusta na po sila ngayon? Apo, sa ngayon po yung si Renato ay nandiyan pa po sa East Avenue Medical Center. Inaantay na lamang po yung resulta ng neuro bago po ito dalhin sa orthopedic. So yun po yung requirements kasi na orthopedic, kailangan may neuro result muna. At ito naman si Christina dahil minor lamang po ito, so nandiyan po siya sa East Avenue Medical Center. Ano-ano ho ba yung mga safety gears nitong mga street sweeper kapag sila po nasa kalsada, lalo pat EDSA? Kung maluwag po yung EDSA, talagang mabibilis yung mga sasakyan dyan. Opo, meron naman po silang inilalagay ng mga safety precaution dun po sa bago dumating yung kanilang lugar na kung saan nandun po sila gumagawa. So, nandun po, meron pong mga safety precautions na inilalagay. Ano pong safety precaution ito? Flaglet ho ba or early warning device na inilalagay doon sa kanilang early warning device po. Early warning device po. Pero kung minsan po, pansin natin na wala rin pong ganito kapag kami nagtatrabaho na MMDA doon sa lugar. So, consistent ho ba sa lahat ng mga personnel na dapat ganito yung gawin nila para ligtas sila makapagtrabaho sa mga major thoroughfares? Apo, consistent po yan. At saka meron pong mga body-body. At yung kung hindi po 3, 2, yung isa po dyan ay nagmaman po sa traffic para naman yung mga nagtatrabaho ay hindi po mabangga ng mga motorista. In any case po, kapag ganito hubang rush hour, talagang nandun sila sa area para gawin yung kanilang trabaho. Kasi kung minsan, pansin din po natin, ito yung nagiging cost din ng pagbagal ng trapiko dahil iniiwasan nga nila itong mga street sweepers na nasa gilid ng kalsada. Apo, kapag yung northbound po or kung anumang bound po yung maluwag, nandun po sila. At kung ano po yung mabagal, iniiwasan naman po nila yon. So kaso, kaninang umaga po nung mangyari yung aksidente, yung northbound natin, mabilis po yon. Well, in any case, ano po ibibigay na tulong naman ng MMDA dito sa 2 biktima ng aksidente? Sa ngayon po, si chairman na po ang magde-decide po niyan. Pero yung pagpapagamot po niyan, tutulungan po yan ng MMDA. Okay, salamat po sa inyong impormasyon. Charlie Nosares ng MMDA Metro Base. Maraming salamat.